6 hours every week lang tinatrabaho ang content creation, pero top 12 sa buong Pilipinas. Yes. Grabe naman. Sino ang pinaka-nonsense content creator sa Pilipinas? Si Tito Mars. Ano ang advice mo sa isang 18-year-old na gustong yumaman? Mag-content creator or mag-college? Don't go to college. Pumunta ka sa bagay na sa tingin mo magiging masaya ka. Sino ang mas magaling na content creator? Ikaw o si Boss RDR? Ako. Bakit yung naghiwalay ni Lady Boss? Uy, ano ka ba naman? Siguro ang masasabi ko lang dyan ay no comment. Welcome mga boss sa Timawa Podcast. Ito na, one of our dream guest here in Timawa Podcast. Alam ko, kilala nyo na siyang lahat. Wala nang kailangan matinding intro dito. Top 12 lang naman. Top 12 lang naman. Most viewed in Facebook. Uy. From January to June konti ng this views year. Grabe boss, ba't ang baba yata ng views mo boss? Hindi ko alam. Ilan? 275.4 million lang naman. 275.4 million lang naman million views simula January to June 2024. Boss, baka naman parang tamad kaya yata mag-content Tuturuan nating mag-content yan. Turuan natin yan. Baka nahirapan ka magpa-viral video. Kami Sabihan bahala. mo lang kami. Kami bahala. Paturo ako sa inyo mga boss. Kami bahala sa'yo. Paturo ka lang. Paano magpa 300,000 na views? Diba? Napaka-inspiring yung taong to. Dating OFW, ngayon sobrang successful, multi-millionaire in content creation and owning multiple businesses. Isa na nga rito sa mga pinakasikat, Sika. Yeah. And syempre, ang bagong-bago ngayon, boss. Oy, Dr. Greens. Dr. Crunchy Veggie Crisp. Yeah, patingnan yan, boss. Pakita natin, no? Dr. Greens, boss. Dr. Ito Greens. na ang sagot sa mga anak nyo na addict sa junk foods. At pati ikaw na rin kung addict ka sa junk foods. Ito na. Sobrang crunchy, sobrang healthy, gawa sa vegetables. 100% real vegetables and sobrang sarap pa. Yung mga bata nga na hindi kumakain ng gulay, boss. Pinakain ito. Yan na. Paborito, boss. Paborito, grabe. healthy na snack pa. Mas masarap pa sa mga junk foods, di ba? Favorite. Dr. Greens number one. Number one. Parang mga followers nyo, favorite kayo, di ba? Yun, no? Parang Dr. Greens din yan. Dr. Greens. So, syempre, hindi na natin mapatagalin, no? Boss RTD, Real Talk Darbs, guys. Yo, what's up? This is Real Talk Darbs. Back at it again. Maraming salamat, Timawa Podcast, for having me here. Alam nyo ba, guys, mga boss, mga sob, pangarap ko talagang makaupo dito eh. Boss, grabe. Parang medyo malagkit yung dito, boss. Ha? Marami na bang nakaupo dito, boss? Marami na, boss. Si Boss Aba, dyan galing. Dyan galing si talaga, boss. Simula nun, di pa namin pinakarwash to eh. Paamoy nga, boss. Diba? So, boss, maraming salamat ha. At pinagbigyan mo kami. Grabe. Isang karangalan na isang Boss Real Talk Darbs nakaupo sa Timawa Podcast. Boss, anong kinakabisiyan mo ngayon? Ang dami kong ganap, boss. So, again, I'm building 2 companies, 2 products, Sika 20-in-1. Kasama mo sa pagiging bagong ikaw, that's number 1. Another one na binibuild ko is the Dr. Greens Crunchy Veggie Crisp. Meron din akong team. Meron kasi akong binibuild na course. So soon ilo-launch namin yung RTD Creator Academy. Wow. Tapos meron din akong mga boss, House Creative. Syempre magkakaroon kami ng 100 days content creation challenge. Wow. And last but not the least, boss, part-time content creator. Part-time na lang ako ngayon, boss. Part-time na lang. Part-time na lang ako ngayon, boss. Part-time negosyante. Full-time negosyante. Full-time negosyante. Part-time content creator na, boss. Part-time pa yung lagay na yan, ha? Oo, boss. Mamaya sasabihin ko sa inyo na bakit parang palagi akong nandun. Pero, honestly, 6 hours lang every week ang ginugugol ko for content creation. What? Yes. 6 hours every week lang tinatrabaho ang content creation, pero top 12 sa buong Pilipinas. Yes. Grabe naman. Sige, marami kaming gustong itanong sa iyo, Boss RTD. Simulan natin. Light lang muna. Light lang. Gentle lang muna. Gentle. Bakit yung naghiwalay ni Lady Boss? Uy, ano ka ba naman? Grabe ka, boss. Wala man lang sorry. wala man lang foreplay, boss. Sorry, Boss. Kala ko content creation mo agad, boss eh. Hindi ko naman ako, boss. Teka, simulan natin sa pagkabata.
Relax ka lang, Tito Boy. Hindi pa nga madulas, boss. Kaya Tinalo lang. mo na agad. Pasensya ka na. Pinasok mo na agad, boss. boss. Excited ako yan, mga gusto kong topic eh. Okay, Mga sige, ganyan. wala nang patumpik-tumpik pa. Gusto kayo mga Ayan ganyan, na. mga hiwalayan, balikan. Ayan na. Okay, naghiwalay kami ni Lady Boss kasi Okay. nga ang dahilan is time talaga, boss. Okay. Time. Tapos, syempre, when there's no time, minsan yung communication hindi nandun. And syempre pareho kaming busy. So it came to a point na parang this is something na parang sobrang hirap i-manage. Kasi nga wala ngang oras. Kasi yun ginusto ko yun nagmahal ako ng isang babaeng Yan. alpha. Okay. Nagmahal ako ng isang babaeng may kumpanya din. 22 branches nationwide. Wow. Mayroon din siyang mga employees, meron siyang pinapatakbong organisasyon. So same as true with me. Yeah. So, yun, parang ang nangyari kasi, boss, hindi talaga siya nag-work. So nag-decide kami, mutual naman. Nag-decide kami na okay, this is something that I think we should take pause. And siguro para hindi na natin masaktan ang isa't isa ng sobra, I think it's time to end this. Kaya yun lang talaga ang dahilan, boss. Tapos, Yun. Parang doon muna tayo Parang may iniintay kang doon sagot. muna tayo sa Okay. problem. Doon muna tayo sa problem. Parang may iniintay siyang sagot. Yes. Sige. So, yun ang dahilan, boss. Kaya kami naghiwalay ni Lady Boss. Yun. Kumusta ngayon ang puso ni RTD? Masayang masaya, boss. Masaya. Sobrang happy, boss. Honestly. Okay. May masaya. Excited, boss. Excited. Tumitibok-tibok. Sige, balikan natin mamaya yan. I-park sige. muna natin dyan. Park muna yan, boss. Kasi Oo. syempre, at ang Ito- episode na to, gusto natin tulungan ng mga viewers natin at mga Oo. sob na kasi dati kang OFW, di ba? Yes. Paano nangyaring ang isang OFW dati ay kumikita ngayon ng milyon-milyon sa content creation at sa negosyo? Yan ang gusto Grabe, no? nating pag-usapan dito. Or maybe kahit hindi kayo mga negosyante or OFW pala rather. Kahit empleyado ka or dito ka sa Pilipinas, paano ba magawa yung nagawa ni RTD? Pwede pala yun, Napaka-inspiring. no? Pwede na pala content yun. creator ka, tapos milyon-milyon ang kikitain mo dyan. Correct. Yun. Siguro ang masasabi ko lang dyan ay no comment. Secret ko to. Secret ko to? Ano sasabihin sa inyo? ha? Secret ka eh. Dadami ang competitor. Siyempre hindi. Taga saan ka ba, boss? May probinsya ka ba? Meron ako taga Jensen ako, Bisaya ako. Okay. Bisaya ako. So, Shout out. bakit nga ba ganun? How it came to be right now? Bakit nagkaroon ng Real Talk Darbs? At bakit kahit ako nung nagsimula ako, I didn't imagine it to be this big. Like ganito kalaki. Hindi. Meron akong pangarap. Konti, sabi ko siguro sikat ako dito, kikita ako ng konting pera. Yeah. Pero hindi ko in-imagine na ganito. As in, ganito yung path. Okay. Siguro isa lang ang masasabi ko why it came to this. One of the major reason is because self-awareness talaga, boss. Okay. Kasi kahit sabihin ko sa inyo na pasukan nyo yung content creation, kung hindi ito yung gusto nyo, bigla akong dumilim, boss. Dumilim. Mahilig ako sa madilim, boss. Naging ano tayo? Sige, ganyan talaga pag live. Parang in-interrogate bigla. Parang pasoko na tong Boss, wala podcast akong natin. kasalanan dito, boss. Parang pasoko na tong podcast natin, boss. Dito sa Soko. Yan. Yan, Hintayin yan, na natin tuloy natin. lumiwanag. Ito Ayan. ang liwanag. Parang buhay ko ngayon, boss. Yun. Parang love life ko ngayon. Ano? Liwanag. Galing sa dilim, lumiwanag. Yes. Okay. Okay, so ang nangyari kasi, boss, is self-awareness talaga. Okay. If you wanted to find a path towards success, it's not parang it's not copying what others is doing. Okay. Bago mo gawin yon, find a playing field na you can continue to play for the rest of your life. Okay. Kasi most of the time, ang goal mo lang is kumita ng pera, so maghahanap ka ng business na marami yung pera. Okay. Pero the problem is, kung hindi mo expertise yon, hindi ka inclined towards that business, you cannot do it long enough for it to become successful. Okay. That's the problem with people most of the time, that we're doing the right things, but we're not capable of doing the right things over and over again. So, consistency, basically. So, siguro, first of all, for you to be successful in content creation, unang-una, tanongin mo, para sa'yo ba to? Gusto mo ba tong gawin? Yun. Is this something that you wanna do? And if in case ikaw, like say for example, ikaw, meron kang gustong pasukin,
butas man yan o business. Mhm. Basta B, kahit Basta papasukin. kahit anong B. Basta papasukin. Butas, business. Applicable yan. Oo. Okay. Or basta kahit anong B. Okay. Ang masasuggest ko sa iyo is this something that you really wanna do? Mhm. Parang, kasi at the end of the day, yun yung magiging fuel mo towards you doing this for a long period of time. Kasi, marami magsasabi that restaurant business is very grueling. Mhm. Yeah. Mahirap. Yeah. F&B. Pero Yeah. bakit may mga restaurant na nagiging successful, merong hindi? Yeah. Right? Yeah. So, like say for example, live selling. Hindi naman lahat nagiging successful sa live selling eh. Correct. Pero bakit merong mga nagiging successful? Ah. It's not the horse, it's the jockey. Oh. Nice. So, hindi sa business yan, sino yung nagda-drive ng business. Mhm. And make sure that the business that you're driving is something that you want. Mhm. Kasi kahit, ito din, isa pa, it's like a Formula 1 analogy din eh. Na kahit gaano mo kagaling, kung ang sasakyan mo mabagal, useless. Tama. Okay. Right? Kahit gaano, ikaw ang pinakamagaling na F1 driver in F1 the driver. world. If the car that you're driving is not as fast, not as reliable, Mhm. you will not win sa championship. Mhm. So, for you to find a winning, for you to become a champion, it has to be a combination of both. Yeah. Driver skill and the car. So, for you to become successful in life, lalong-lalo na when it comes to business, it has to be both. It has to be you, the person, and the vehicle or the business that you wanted to do. Dalawa yon. So, Correct. unang-una mo dapat isipin bago ka pumasok sa B, sa business, at sa Sa butas, Butas. Tama eh. is self-awareness. Okay. Yun. Napaka-importante nun. Yeah. Gusto mo ba to? Yun dapat mong Yes. hindi porke nauso siya. Okay, Oo. real talk type, sikat na sikat. Yeah. Mayaman, successful. Gusto ko rin yan. Tapos di mo naman pala trip mag-content everyday. Yes. Mapofrustrate ka lang eh. Oo, no? hindi mo pala trip mag-conceptualize ng content. Kasi yung kay sa'yo, boss, sobrang grabe nung Grabe ano nung, mo, ha? details nun. Grabe boss. talagang pag nanood ka kay RTD, boss, sa mga hindi pa nakakapanood, try nyo manood, di kayo makakaalis. Mapapa-binge watch ka talaga eh. Magulat, unang-una kitang pinood, boss, kumakain ako. Okay, lumabas, RTD. Nakalimutan ko anong issue yung inanalyze mo. Boss, 3 oras na, tapos na ako kumain, nakatunga nga pa rin ako doon, na-realize ko, 3 oras na ako dito, ha. Paggabi na eh. Alam mo yung tinatirang kanin sa plato ko, matigas na eh. Kung ano-ano na yung Nanonood ka pa din. ko. Lunch ka kumain, boss. Meron ng midnight snack. Boss, di ka makakaalis sa page ni RTD. Matindi to. Matindi to, Ganong boss. ka-tedious, ganong kaganda yung content, ganong ko yung isipan, editing, grabe. Oo. Tsaka yung wisdom mo. Correct. Grabe. Pero teka lang, boss. Di ba OFW ka? Yes. Paano mo naisip yung mga ganyang self-awareness, content creation? Anong trabaho mo nun? Saan ka bang bansa? Dubai ako, boss. Anong trabaho mo nun? Ano ba Sales. tinapos mo muna? Ano ako, nurse ako, boss. Okay. Tapos, yun, lahat na, katulad ng mga 90% ng mga nurse ngayon, hindi sila nurse. Yung mga 90% na nag-nursing noon, hindi sila nurse. So, katulad nila ako. Pero Okay. thankful ako sa course na nursing kasi maraming tinuro sa akin na disiplina yun eh. Going back sa question mo pa, ano yung sabi mo? OFW ka, di ba? Paano ka gumaling? Paano mo naisip yung mga Yeah. self-awareness, content creation? Okay, sige, secret. Oh, secret na yun? Tapos Bawal. na? Sobra na yan. Bawal. Sobra Dami ka ko na sinabi kanina eh. Okay, kidding aside. Bakit kasi unang-una kasi gusto ko. So ako I believe I'm a purebred content creator. Like bata pa lang ako, naglalaro ako ni si Hulk Hogan tsaka si Son Goku. Si Hulk Hogan yung kalaban. Bago manalo si Son Goku, merong dialogue muna, mabubugbog muna si Son Goku ni Hulk Hogan yan. Tapos, mga action figures kasi yun eh. Tapos, meron pang redemption speech yan si Son Goku. Okay. Hindi mo ako matatalo. Yeah. Dahil, ang pangarap ko ay isalba ang mga mahal ko sa buhay. Mga ganon, boss. At nagbo-voice over ako. Hindi, mali ka, mahina ka, anong gentle? Ganon. Tapos yun, anong nangyari is, parang innate siya sa akin. Tapos college at high school, boss, kung sa mga hindi nakakaalam, palaging ako ang leader pag merong role play. Boss, pag may role play, may cheering, Darbs yan. Malikot utak mo sa ganyan. Yes, mahilig ako Matik, dyan, no? boss. Tapos may mga times pa, boss, na yung mga kagrupo na, mga kalaban naming group, nag-practice overnight, boss. Okay. Ako tamad ako eh. So, ang ginagawa ko, habang nagpe-present yung mga group 1, kaming group 5, nagpa-practice pa lang. Matik. Matik. Tapos,
Kami pa yung pinaka-high score, boss. Grabe naman yun. Boss, ganun. Boss. Pinanganak ka talaga para dyan, boss. I think, self-awareness, creative na talaga yung utak ko. Okay. So, I think that's one of the reason bakit napupursue ko siya. Kasi, up until now, so may hindi nakakaalam. So, meron akong team. The reason bakit 6 hours ko ginagawa ang content creation every week. Kasi may proseso. Okay. Sabi nga nila ito din sa business. Process is what makes things achievable. So, ito, meron akong sasabihin sa inyong lahat. If you close your eyes, mga boss, wag ka lang pa. Wag ka boss, Sorry. Sa lahat ng mga nanonood, imagine the best restaurant in the world, anong meron? Ikaw, boss, anong naiisip mo? Magandang Boss Leo? receptionist. Okay, tama. Tapos, Diba? ano pa? Anong ambience? Maganda, mabango, cozy. Cozy. Anong mga food na sineserve? Steak. Steak, ano At pa? Wine. Wine, Anong view? Overlooking. Saan? Tagaytay. In the world, boss. In the Philippines. Yun. Pwedeng city lights yung baba. City lights. Ayan. Ano pang something special? Magkano ang... Mahal. Magkano? Average. Siguro hindi bababa ng 50 mil isang kain mo. 50 Pesos. mil, isang kain. So, that's how you imagine the best restaurant in the world. And most people would imagine like that. Okay. Pero, alam nyo ba, the best restaurant, the number 1 restaurant in the world is McDonald's when it comes to sales. Because, and you know what? Yung best restaurant in the world can be run by a parang 18-year-old manager. Okay. And the only reason is because of system. System is very important. Yeah. Hindi ko alam kung napanood nyo yung The Founder. Yeah. Yes. Ganda nun. So pansin mo, even the time na pupunta yung lalaki from getting the burger to the machine, Correct. calculated. Bilang. Yeah. So that's how important a system is. So ako, nag-develop ako ng system when it comes sa content creation. At yung system na yon allows me to do other things aside from content creation. And mind you, yung system, ang pagbuo ko ng sistema, hindi yan overnight. I ate shit for 3 years. Okay. Ako nag-edit, ako nag-shoot. Nasa ibang bansa ka pa nun? Yes. Ako nag-edit, ako nag-shoot. I was in the trenches. So much so that pag ikaw kasi yung nandun sa baba, alam mo yung mga bagay na pwede mong i-develop. Yeah. Yes. And eventually, na-replicate ko siya. Kasi marunong ako mag-edit. Pero the system that was built was brick by brick. Okay. Mahirap siya. So basically, yun na nangyari. And then, after that, nagturo ako ng writers, nagturo ako ng editors, tinuruan ko ang paano mag-post. So much so na ang ano ko na lang is, ang bottleneck na lang sa akin is, syempre ako mag-shoot. Hindi naman pwedeng yung editor ko yung magsasalita. Magsasalita sa harap na kami. Okay. Hi, this is Keith. Talking in behalf of real. Hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Ikaw boss. pa din yan. Ikaw Ako dapat. yun. And yung pag-check ng ng parang final revision. Kasi nag-i-enjoy ako eh. Up until now, gustong-gusto ko pa rin pag nakaka-receive ako ng final, parang first draft file. Gustong-gusto ko yung feeling na, uy, ito, ganyan. Gusto ko ayusin natin dito. Yes. Yan. Gusto ko yun eh. So, eventually, yun ang reason bakit kaya ko siya. So, basically, applicable din siya sa business. Okay. Developing system is something that would allow you to really leverage your time. And I hope sa lahat ng mga nanonood, that's something that you can do. Not just in business, but in life in general. Pwede mo i-apply yun for you to have a life that you wanna live. Nice. Anong year mo yan sinimulang aralin? Sinimulan mo yung content creation? Content creation? 2017. 2017, hindi pa yata na-monetize ang Facebook niya, no? Hindi pa, boss. Tapos, at that time, boss, nagsimula kami sa rooftop. Okay. Rooftop kami, nagla-live. Kami yung pinakaunang nag-live nag-utilize ng Facebook Live sa Dubai. And then, sobrang full production. Rooftop kami nun, boss. 8 kami. Parang ganito din. Parang boys night out ang theme. Tapos, ang nanonood nun, boss, 12. Okay. 12. Tapos, kasama yung director and production, 10 kami lahat. Nanonood kaming lahat. So, in short, dalawa lang. Dalawa talaga, boss. Dalawa lang yung legit na audience. Anong goal mo nun? Bakit nyo ginagawa yun? Wala pa namang monetization nun, wala ka pa namang business nun, hindi pa siya pang marketing. Anong intention mo that time? Sobrang ganda ng tanong mo, boss.
At sasagutin ko yun sa next episode. Next episode na? Aside sa pagiging host ng Timawa Podcast, our main source of income is being an investment consultant in the finance industry. Kung gusto mo ng side hustle at maging part ng organization namin, click the link in the bio of our TikTok profile at mag-register sa Career Opportunity and Side Hustle. We are excited to see you and become part of our organization. Hindi. Yun nga yung sinasabi ko na kasi gusto ko yung ginagawa ko, hindi ako nagtanong. Okay. Because I love doing this. So, kahit 2 years kong ginawa yun every day, may work pa ako nun. And papunta doon sa lugar na paglalivean namin, 30 minutes to 45 minutes. So, isipin mo, pagod ako buong araw, pero pumupunta pa rin ako doon araw-araw sa paglalive namin. Nagla-live kami sa rooftop, walang nanonood. Pero, deep inside, I love doing this. And deep inside, somehow, this will make sense. Most of the time kasi yun ang nangyayari na parang sa mga nagsisimula pa lang, palaging transactional tayo palagi. Right. Niisip natin na what can I get from this? And most of the time, we think na it's worth our time if may monetary value tayong nakukuha doon sa bagay na ginagawa natin. And it's not the case always. Kasi kung nagsisimula ka pa lang, lalong-lalo ng mga estudyante dyan or mga nagsisimula, you're worth your time ain't shit eh. Your time worth is hindi ko masabi. Your time is not worth ain't shit. Okay. Wala siyang value as of the moment. Kasi kung bata ka, that's the most abundant resource that you have, which is time. Correct. And don't always think na palaging transactional. Kasi ako, yun ang natutunan ko na at that time may work na ako eh. So yung time ko may worth na kahit papano. Pero I realized that deep inside, hindi lang kasi pera ang gustong kong makuha eh, but developing a skill. And it makes sense. Like going back right now. Sabi nga Steve Jobs, you cannot connect the dots moving forward, you can only connect it moving back. Oh, yeah. Ganda. So, na-realize ko na kailangan ko pala yun. Kasi tingnan mo, my skill set when it comes to speaking was enhanced. Like, boss, ngayon, ipunta mo ako sa Araneta Coliseum na merong 50,000 na tao tapos sabihan mo lang ako ng isang topic, kaya kong gawin eh. Magsasalita ako sa harap. Mo nga eh. Lahat ng sinasabi mo ngayon parang pwedeng i-cut into shorts. Ang dami na natin pang content, boss. Dapat mo na Raymonds na to agad. Kada salita, gold nugget eh, no? Correct. So, doon ako natutong ang tawag ko dyan eh, mic drop. Yeah. Mic drop convos. Na parang like kami mga quotes, like kami mga contentable. Grabe, no? Mahilig ka bang kumontent, boss? Contentan Malakas tayo. kasi mag-ano. Mahilig ka bang kumontent, boss? Malakas mag-contentan kasi to si Boss Darbs eh. No? Magaling ako mag-content, boss. So, kung yan pala yung interest mo, ba't ka nag-nursing? Boss, nag-nursing ako, boss, dahil sa babae, boss. Sa mga hindi nakakaalam. Sa mga hindi nakakaalam, boss, maraming beses ako naloko. Yeah. Honestly. Talaga, boss, ha? Sobra, boss. Ikaw ang naloko, ikaw. Ako, grabe ka naman, boss. Anong gustong palabasin, Parang may duda sa'yo, boss, eh. Sinusure ko lang, boss. Yes, ako niloko, boss. Boss Darbs yan, nilolokohin mo pa yan. Niloko ako, boss. Promise, boss. Sobrang syempre pag pag unang beses kang nagmahal, most of the time yun ang pagmamahal na pure, na kasi wala kang idea eh. Yeah. Parang you only love the way you know how. Correct. Yes. And most of the time nagiging natitaint yun pag niloloko ka. Eh ano nangyari sa akin, 4 na beses ako niloko, boss, ng babae, boss. Iba-ibang babae. Iba-ibang babae. Buhos lahat, Grabe naman Kaya yan. after that, sabi ko, never again. Sabi ko, hindi ko na ulit mararamdaman tong nararamdaman ko ngayon. And yun ang dahilan kung bakit ko na-discover yung self-love. Self-worth. Kaya love and relationship, mga hindi nakakalam, love and relationship ako. Yes. Nung una mong early stage ng content creation mo, di ba? Love and relationship talaga content. ako. Ni Real Talk Darbs. Kaya ka siguro hindi pinipili kasi ikaw mismo hindi mo kayang piliin ang sarili mo. Mga ganun, boss. Aray! Mga ganun, di ba? Grabe naman yun. No? Ganda na, no? Sige, since andito tayo sa usapang to, self-love ang sabi mo lagi, importante yan. Sobra. Yung early days ng content mo, yan. Yes. Nagkabalikan na ba kayo ni Lady Boss? Yes! Yes!
comeback is Real Talk Darbs. Congratulations. Kasi nag-message siya sa akin, hindi niya na daw kaya. Hindi niya na kaya. Hindi niya na kaya, boss. Okay. Kailangan niya na daw ng D. Anong D? Ng Darbs. Ng Darbs. Kailangan niya na ng Darbs. Kailangan ko na ng Darbs mo. Hindi kayang ni LB na walang D. Hindi kaya ni LB. walang D, boss. Okay. So, Kailangan anong nagbago ngayon sa setup nyo? Busy pa rin siya? You make time for it? Pares pa rin kayo Compromise? busy eh. Well, minsan kasi, boss, maa-appreciate mo ang value ng isang bagay kapag nawala. Ayun. Hindi minsan madalas. Yes. And napagtanto namin Mhm. na hindi pala namin kaya. Okay. Or hindi niya kaya. Ay, joke! Actually, Mutual. nakakatuwa, boss, kasi kwento ko paano kami nagkabalikan. Pwede, So, in-invite kasi kami sa isang launch event. So, hindi ko alam nandun siya. Hindi niya din alam na nandun ako. Kala ko nag-drunk call ka eh. Hindi, boss. Mahal pala kita! Hindi ko kaya. Hindi ako pumunta sa labas ng bahay nila at naulanan, boss. Popoy. Hindi ako naulanan, boss, kasi nag-raincoat ako noon. Prepared ako noon, boss. Okay. Paano? Nag-meet kayo sa event? So, nag-meet kami sa event, boss. Ang nangyari kasi noon is, hindi niya alam na hindi ako pupunta at hindi ko din alam na nandun siya. Talaga? So, hindi ko alam, boss. Okay. Hindi ko Promise, alam. boss, Kasi galing ako sa isang meeting na. Promise, boss. Okay. Promise. Promise. Okay. Promise. Oo. Thank you, Promise. So, anong nangyari nun is, nakita kami. So, syempre, kinukutsa-kutsa kami. Okay. Sila RDI. Kinukutsa-kutsa. So, itong mga technique, kasi ayokong kutsain ng buong gabi. Okay. So, ginawa ko, tinabihan ko si Lady Boss. Okay. Tapos, nag-usap kami na parang walang nangyari. So, natigil sila RDR at Okay. ang buong GCI community. Natigil silang kutsain kami kasi tinabihan ko. So, kayo, kung gusto nyong matigil yung pangungutsa ng diretsohin nyo. Panindigan nyo Wala na agad. silang dahilan. Correct. Diba? So Paano yun. ina-apply sa content creation yung ganyang moves? Yung ganyan maganda. Vulnerability. Wear your weakness as your armor. Yeah. Always tell them the things that you don't want people to find out. Kasi instead of it being used as a weapon to you, instead of it being used as a weapon against you, you use it as a weapon to yourself. Correct. Nice. Kasi when you're vulnerable, people tends to relate to you. Yeah, Kasi lahat naman tayo merong pagkakamali, flawed tayong lahat. Right. And those people who show their flaws are the ones that people resonate with. Yeah. Parang Ano yan? Eminem, 'di ba? Sa 8 Yes, Mile. exactly. Ganun Ganong galawan, di ba? Ganun na ganun, boss. Okay, so Ganun na tapos galawan. di tinabihan mo na anong nangyari? Tinabihan ko. Yun nga, boss. Ang nakakatuwa. Okay. Parang hindi kami naghiwalay. Okay, ganun pa rin yung Parang feeling. Walang Okay. awkward. Feeling ko masaya siya eh. So, parang tuwang-tuwa siya, nakita niya ako eh. At yun okay. din naman ang naramdaman ko. Yeah. So, nag-usap kami, nagtumatawa kami, kasi isa sa mga dahilan ba't kami nag-click ni Lady Boss is, patay na patay siya sa akin. Yeah. Joke. Yun. Isa kasi sa mga dahilan ba't kami nag-click, boss. Kasi, yung humor namin. Sobrang match ng humor. Match. So, Pasok na nung pasok. nagkatabi kami, so naghiwalay kami, actually, naghiwalay kami with respect naman. Pero nung nagkausap kami, parang okay pa rin. Tawa-tawa pa rin siya ng tawa. Tawa pa rin ako ng tawa. Tapos yun, boss. Ano na? Hinatid ko na pa uwi, boss. Ayan na. Ayan na. boss. Ayan na. Tapos, napag-usapan ng mga bagay na dapat pag-usapan. Ayun. Tapos, yun at yung gabi din, boss. Lumuhod siya sa harap ko. Yun. Hindi. Hindi. Okay. Nag-ano siya. Nag-usap kami. Tapos, after that, we realized na, bakit hindi natin subukan ulit? Yan. Balik. Ganun, boss. Ako na lang ulit. Ganun, boss. Okay. Yan na nangyari. Tapos yun, after that, okay naman na. So far, so good. Ngayon, medyo open na yung communication kasi hindi pa rin perfect. May mga misunderstanding pa rin kami. Pareho kaming malakas ang personality namin, boss. Yes. Pero ang gusto ko naman kay Lady Boss Nicole, nagsasubmit naman siya. Nagsasubmit naman Submissive. siya. Sa akin lang daw, sabi Okay. niya. Sa iba kasi daw, hindi. Siya pa rin ng boss eh.
So, ang tawag ko sa kanya, di ba LB siya, Lady Boss? Hindi Lady Boss ang tawag ko sa kanya sa LB niya. Lady Bulilit ang tawag ko sa kanya. Yan ang Boss tawag ka sa iba, pero sa akin, Lady Bulilit. Lady Bulilit ka. Ganon. So, yun. So far, so good. And, yun. So anong naging adjustment dyan sa inyo? Meron na kayong parang okay, gatong araw, time natin to. May structure na, may sistema na. May sistema na, boss. Okay. Sabado, Linggo, boss. Walang work yan, boss. Matik yan. Bebe time yan. Bebe time yan, Okay. boss. Baba. Yun ang aming napagkasunduan. Yeah. Friday ng hapon hanggang Linggo ng tanghali. Bebe time. Bebe time. Bebe time Quality lang. time yan with each other. Ang ganda niyan mga soba sa mga nakikinig, kung negosyante ka or kahit empleyado ka or kung ano man ginagawa mo sa buhay, importante yung balance in life, Correct. diba? Kunyari, aanhin mo, napakayaman mo, dahil mong pera, wala ka namang magandang relationship with your family, with your romantic partner, bali wala din. Para saan pa yung pagpapayaman mo, diba? Yes. Pagiging successful mo. So, balance ng buhay. Meron yun letter nung Netflix founder. Date Mondays daw. Meron siya. Date Mondays. Oo. Yun yung isa sa reason At bakit speaking daw of Date Mondays, Ano? tumatawag si Lady Boss. Lady Boss. Sabihin mo, on the way na kami. On the way na kami, Lady Nawala Boss. na. Nawala. So, okay, ano yung Date Mondays? So yung Date Monday, sabi niya, the reason lang daw, while building Netflix, while building a multi-billion-dollar company, the only thing that kept him sane is he always look forward to the Date Mondays nila ng wife niya. So, kahit anong mangyari, hindi niya daw mamimiss yung Date Mondays. Never niya daw mamimiss yun. And nag-set siya ng boundary sa company, sa mga work. Pag 5:45 at merong alam niyang hindi matatapos ng 6 o'clock, hindi niya natatanggapin yun. O kung gusto mo makipag-usap sa akin, you walk with me towards the car kasi papunta na ako sa sasakyan yan, pauwi na ako niyan. Ganun. And that's one of the reasons kung bakit always siyang recharge siya always. Hindi niya napapabayaan yung personal life niya at the expense of his career. Kasi marami tayong nakikita na sobrang obsessed sa career. Aside from that, parang wala na. Sira na lahat. Sira ang pamilya, sila yung relationship with other. And I think let's have to have a new definition of success ngayon. Kasi karamihan and kadalasan ng definition ng success ng mga tao is financial. Gaano kadami ang pera mo sa bangko. Yeah. Pero na-realize ko over time that that's just one facet of being successful. Marami kasing marami kasi for you to really be called successful, dapat ma-hit mo yung spiritual, yung relationship, ma-hit mo yung financial, of course. Ano pa ba, boss? Fulfillment. Purpose. Purpose sa sarili mo. Dapat lahat ng mga facets. Ngayon, health. Yes, ngayon, health. nag-health ka ngayon. Nakita ko ulit content mo. So yun, health, personal, relationship, spiritual, fulfillment, purpose. yes, And finances. Yun ang mga bagay na dapat mong siguraduhin na ma-hit. Kasi pag finances lang at the rest is hindi mo nagawa. I mean, ang dami mo ngang pera. Correct. Pero isa ka lang kumain. Pero kung kumain ka naman, ikaw lang mag-isa. Diba? Okay, sige, sabihin natin self-love, you know how to be happy alone. Pero at the end of the day, the reason why we want to be successful is so that we have something to share with the people that we love. So, it's not how much money you have in the bank. It's how much happiness you can share with the people around you. Yun. And the only way for you to share that happiness is first fulfill that happiness within yourself. Kasi you cannot give what you don't have. Nice. Dapat mo munang punuin yung sarili mo ng pagmamahal para marami kang pagmamahal na maibigay. And mind you, meron naman talagang iba kayang magbigay kahit wala. Pero what I'm here for is sustainability. Hanggang kailan mo kayang magbigay ng wala ka? Kasi kung wala ka at nagbibigay ka, mauubos ka eh. Correct. And yung giving now turns into contempt na eh. Parang nagkakaroon ka na ng what you call this, ill feelings to the people that you're giving. Kasi nagbibigay ka tapos ikaw wala. Yeah, parang si Pao. Uy, ba't ako? Diba, yan yung storya mo na nung Tama. Dito na ata, boss. As a breadwinner. U-turn ka dun, boss. So yun, I mean, that's one of the reasons why kailangan you have to have a real definition of success. And yung success ng pera, isang facet lang yan eh.
hindi ka talaga magiging masaya kung pera lang ang marami ka. Pati babae dapat madami din. Yun. Marami ka din nun? Dapat tanong yan. Tanong yan, boss. Hindi. Dapat may hindi. kasama kang babae kung lalaki ka na isa lang, na nag-iisa. Eto, boss, curious ako, no? Matagal ko na ito gusto itanong sa'yo. At ito yung mga favorite ko itanong sa mga kakilala kong content creator na sikat. Ano yung mga perks na na-enjoy mo ngayon na sikat kang content creator? Perks? Madami, boss. Kunyari, traffic, di ka nahuhuli dyan. May ganun ba? May ganun? Totoo yan, boss. Ano na sana ako, boss. Bibigyan na sana ako, pero sabi, ay, Real Talk Darbs, tinulungan pa ako, boss. Talaga? So sabi ko, hindi, boss, tikitan mo ako. Okay. Yan, sabi ko. Oh, Pero ganda yun, may yung mga Real ganun. Talk Tapos pag Darbs. pupunta sa restaurant, palaging merong freebie. Tapos meron talagang parang sabihin na nating parang in a way special yung treatment. Lalo na pag fan. Though hindi ko tinitake advantage naman yun. Pero nakakatuwa lang kasi I mean, na kasi sa atin yun sa Pilipino parang likas na sa atin ang mapagbigay, lalong-lalo na when it comes to service, na pag nasa service industry ka. Tapos yun, ang network, boss, mabilis na lumapit sa mga opportunities. Yung influence, that's the reason bakit yung iba, kung talagang gusto nyo talaga ng content creation, i-build nyo talaga. Kasi ngayon kasi nare-realize ko na ang meta na ngayon, kung meron kang influence, you have to build a business that you believe in. Okay. Dapat may product ka. Yeah. Okay. Kasi people believed in you And yun lang din karamihan ang napapansin kong mali. Kasi yung ibang mga content creators na maraming influence, gumagawa ng product, pero yung product, hindi sila naniniwala. Hindi sila naniniwala sa produkto na ginagawa nila. And that's the reason why hindi naging successful. Kasi hindi authentic That's the reason why nung binild ko ang Sika at Dr. Greens. Yan na. Pasok talaga, di ba? Pasok yan, boss. Nung binild ko ang Sika at Dr. Greens, boss, talagang, alam nyo, ang ano nitong Dr. Greens, this was built by the community Hindi ako ito So, happy ako na we come up with Dr. Greens. Kasi ito, the mission of this is to make Philippines become a blue zone. So, blue zone is a concentration of centenarians. Yeah. Ano daw? Grabe, real na real tong podcast natin. may nag-check. Ay, talaga, kita nyo, pumasok kami ngayon dito sa Shang. Sinek kami ng mga guard, boss. Sinong podcast talaga? Napaka-productive ni Real Doctors. Ginawa niya kaming grab. Sinundo namin sa kanila. Backstory, backstory. May mastermind ako papunta. So sabi ko, sige, singit natin yan para papunta, mag-podcast tayo. Grabe, productive, no? Iba talaga. Iba ka, boss. Napakatindi mo. Ginawa mong grabang Timawa Podcast. Buti naman, at least, kami. Nakakatuwa naman. At least napagbigyan mo kami dito. Sobrang happy ko actually sa inyo. Coach Pao, syempre ito, isa sa pinakauna nagbigay ng value sa amin. Si Coach Leo din. Maraming salamat. And of course, yun ang dahilan kung bakit I have to give value back talaga. And happy ako to be here. Syempre, boss. Yeah. Boss. Gusto kong maano dito sa Timawa Podcast, boss. Ito yung #1 na podcast, mobile podcast in the world. Yun, boss. Boss, maraming salamat. Sobrang kinikilig kami sa mga ganyan sinasabi mo, boss. Grabe galing niya kay Real Talk Darbs. Top 12 lang naman. Naman. Top 12 lang naman. 275.4 million views. Talaga memorize mo talaga, boss. Siyempre, boss. Ko yan, boss. Happy kami. So, sige, no? Ikaw, may gusto kita ng boss. Hindi, kaya pala siya. Wawa naman to si boss Kaya pala siya napunta na sa pagnenegosyo ngayon. Kasi nga, yun na yung naging transition ni Boss Darbs, no? Nagkaroon na siya ng following, nagkaroon na siya ng influence, and then na-realize niya, teka lang, dapat meron akong pang-suporta sa community ko. Diba? Kaya kinrate niya yung Sika, kinrate niya yung Dr. Greens. Yes. Para hindi lang yung influence niya, hindi lang matapos dun sa napanood nyo ako, na-inspire nyo ako, pero talagang matouch niya yung buhay ng mga tao na yon through these products. Tama ba, boss? Tamang-tama ka talaga. Boss, ikaw na lang mag-Real Talk Darbs. Real Talk Pao. Boss, ba't yun ang napili mong product? Ba't yun ang napili mong product? Kasi, boss, healthy na siya. Subukan niya natin yan. Try mo nga, boss. Try mo nga, boss. Ano nga natin yan? Try mo nga ASMR. yung Dr. Greens, boss. Try mo yan, boss. Try mo yan. Ano mo nga yung crunch, boss? Yung crunch, boss. ASMR. Oh, sige nga, Pao. Coach Pao. Anong boss? Ano? Boss, napakasarap nito, boss. Anong flavor niya, boss? Ano sa tingin nyo?
Ang sarap, boss. Ha? Meron ka ba dyan yung maanghang mo? Masarap yung maanghang. Yun ang favorite ko. Yung maanghang, boss, papadalhan ko kayo. Yun. Pero ito, napakasarap. Sea salt flavor. The best Sa mga kagaya kong mahilig sa maanghang, merong spicy flavor. May spicy The flavor. best to. Boss, napakasarap nito. Tsaka, boss, yan, pwede mong pampalit yan. Yeah. Netflix and vegetables kayo, Yun. boss. Hindi na chips. Netflix and vegetables. Vegetable ka ngayon, no? Pwede, Sobrang sarap. pwede. 100% real vegetables. Ito, boss, ano Yeah. to? Patatas to, boss. Tsaka wala siyang preservatives, no? Wala. Ang problema kasi, sa mga nakita yung chips ngayon, masarap siya sa unang kagat. Pero pag matagal mo siyang kinakain, boss, Umay. nauumay ka at alam ng katawan mo na hindi healthy yung kinakain mo. Correct. Ito, boss, kahit umubos ka ng 2 container nito, boss, mamamatay ka kasi sobra na yun. Huwag naman 2 container, boss. Grabe naman yun. Boss pa nga noong unang petikim niyan. Tinatamad mag-workout. Nung kumain ng Dr. Greens, legit to, boss, walang halong pang May video ko pang-hype. yan. Oo, kasi bakit marami may fibers to, boss. Tsaka ito ang great source of energy kasi vegetables to eh. Grabe, no? Ang dami Boss, pero ito shoutout sa Dr. Greens, boss, ha. Napakalupit itong product mo kasi hindi Correct. naman sa pero hype. may na-order ako nito online. Uy. Before pa yung Dr. Greens, siguro Si mga Doktor ano yun? blue. Nurse lang yun, boss. Nurse lang. Nurse Greens pa lang. Nurse pa lang yun eh. Boss, lahat nung tinikman ko, kasi nakita ko nga na-hype ako. So sabi ko, pwede to sa anak ko. Pagdating sa amin, boss, number 1 ang alat. Number 2, lahat ng gulay, lasang okra. Lahat lasang okra. Sitaw kinakain mo, lasang okra. So parang, ano ba yun? Grabe. Ito ang sarap, guys. Ang sarap Sobrang nito. solid to. Panalo to. Ako, hindi ko magulay na tao, pero natikman ko to. Ay ko, ito na ang sagot sa problema ko na hindi magulay at sa mga anak ko. Yes, kasi kailangan mong i-transition yung mga anak mo paano sila kumain ng gulay. So kaya ginawa din namin to. Kasi isa sa dahilan ba't mga maraming adults hindi kumakain ng gulay kasi bata pa lang sila, hindi na sila sanay. So ito, pinapatry namin sa mga kids. Kids approve. Kids approve. Kasi Bata pa lang, no? ultimo 2 years old, 3 years old, mas pipiliin to, boss, kaysa sa blip mo yun. Uy. Mas pipili ito kaysa sa boss. Uy. Kaysa sa boss. Yun. Blip mo yun, ha? Yung editor namin, blip mo lahat ng sinabi mo ran, baka dahil sponsor. Dr. Greens. Number one. Number 1 yan. The Ulit, best, boss. sabay-sabay. Dr. Greens. Number 1. Okay. Sige. Last question. Sige. Or, ano? Eto, last question ko, boss. Paano nakatulong itong pagiging content creator mo sa negosyo mo, sa business? Kasi sabi mo nga, tama yan, maganda, meron. Anong mga advantage pag content creator ka? Kasi ito, like ko sinasabi, sa mga negosyante, kung nauna ka negosyante, kung content creator ka, maganda, meron ka produkto. Yes. Masasabi mo rin ba na pag negosyante ka, dapat maging content creator ka din? Boss, kung negosyante ka ba, pwede bang wala kang accountant? Hindi. Wala. Hindi pwede, di ba? Pwede bang hindi ka nagbabayad ng tax? Hindi din. Hindi, pwede. Pero illegal yun. Huwag yan. Huwag natin i-promote. Pwede, pero galingan mo mag... Oo, Hindi, joke lang, joke pwede. lang. Like, kung Hindi gusto pwede, mong hindi pwede. lumago, there are certain things that you don't want to do but's necessary for the company. Correct. So, in this day and age, necessary na ang content creation as integral part of your business. Kasi, best known beats best when it comes to marketing. Kahit gaano kaganda ng produkto mo, kung hindi yan alam ng tao, nobody's gonna buy that. So Tama. basically, if you're someone, a business owner, and you have a product or a service, the best platform right now that has a lot of attention, dati radio, dati newspaper, dati television, wala na sila. Anong meron? Social media. Social media. And you have to put a content on the world's best marketing machine out there. And the good news is it's free. But the bad news is you're not utilizing it. And that's the reason why nagtuturo din ako ng content creation. Yun na. Yan. Paano yan? Paano maka-enroll dyan, boss? So, pwede kang kumuha ng free ebook ko sa housecreatives.ph/ebooks. Kunin mo yung ebook na yun. Free lang yun for content creation ng mga business owners and potential content creators. Pwede mong kunin yan. Libre lang yan. Worth 10,000 yun, boss. Free. Bibigay ko. Libre lang. Pinamigay na. So necessary ba na kailangan yung business owner or yung CEO siya rin yung lalabas sa content creation? Kung Sa social feel niya, media? kung gusto niya, mas better. Kasi understand that people don't buy from companies, they buy from personalities. Mas makaka-relate ang tao sa'yo kung yung product mo is somewhere na gusto.
Yeah. So, again, kung ikaw ay content creator, dapat meron kang produkto. Yung kulang natin. Boss, yung produkto no? Boss. Ayun, ito lang. Sob, yan. Oy, sa mga gusto, Ayun, no. bumili na kayo ng Sob shirt. Yan. Sob apparel. Sob apparel. Sob apparel. At kung ikaw naman ay negosyante, dapat sa social media. Dapat create. talaga. Dapat ano na yun? Prerequisite na yan, Ito, boss. last question ko na, boss. Mm. Ito talaga, curious lang ako dito. Mm. Ano yung pinaka-luxurious experience mo na bunga ng pagiging content creator? Flex mo na dito, boss. Huwag ka na mahiya, boss. Flex mo na I-inspire mo na kami, boss, at mga aspiring content creator dyan. Ano yung luxurious experience mo dahil sa pagko-content? Dahil sa pagko-content. Paano ba? Marami siyang instance eh. Isa lang. Pili ka Yung isa. favorite mo. Pinaka-favorite ko. Yes. Nyari, dinala ka ba nung hari ng Dubai sa Burj Khalifa sa tuktok? Ano? Tapos nag-stairs lang kami. Yun lang. Stairs lang. Ano, boss? Siguro isa sa mga yun, business class na plane towards Dubai. Yun, nakabili ng Rolex na and ako kasi mahilig ako sa sasakyan talaga, boss. Boss talaga sa sasakyan. Ganda ng sasakyan ni Boss Darbs. So, yun, napili ko yun. Nakakalaway. Sa content creation, BMW. Yeah. So, yun, luxury experience. Hindi naman kasi ako mahilig sa mga luxury goods eh. Okay. Sasakyan talaga yun. Sobrang ako. Kita ko, kinontent mo nga rin yung sasakyan mo. Ang ganda rin no? Yun talaga pinakagusto ko yun. Yun ang parang dream ko kasi yun dati minanifest ko lang. So ngayon, imamanifest ko ngayon dito sa Timawa Podcast. Yan. Ano, boss? Ferrari or Lamborghini. Very soon, boss. For you heard it here first sa Timawa Podcast. Ferrari or Lamborghini. Kasi parang mahilig kasi talaga ako sa sasakyan. Para sa'yo? Kala ko para sa amin, boss. Pwede, boss! Sama ko na kayo, boss. Sama ko na kayo sa manifesting ko, boss. Okay. Sige, last and final tip, boss, sa mga gustong magsimulang mag-content creation, gusto itong gawing kabuhayan, whatever. See, one of the reasons bakit hindi ka nagiging successful, not just in content creation, but in general, is the consistency. So, if you're someone who's listening to this right now, understand that there are a lot of people who's doubting you. There's a lot of people who's gonna say something about what you wanna do. Especially if you're doing something that is out of the ordinary. Know this, na sa mga pagkakataong gustong-gusto mo maging successful sa buhay, walang ibang pwedeng taong gumawa niyan para sa'yo kundi ikaw lang. Hindi ang nanay mo, hindi ang tatay mo, hindi ang jowa mo, at hindi ibang tao kundi ikaw. It's your birthright to be successful. Yeah. And most of the time, to be successful, you have to look like a fool for quite some time. Every master was once a disaster. And the reason bakit hindi lahat nagiging master sa craft nila, sa business nila, sa bagay na pinili nila, is takot silang magmukhang tanga sa umpisa. Pero kailangan mong ganun para matuto. And the reason bakit ka takot, kasi takot ka sa judgment ng ibang tao. Yes. At kung iisipin mo, yung judgment ng ibang tao sa'yo, hindi mo ginagawa yung bagay na gusto mong gawin, bagay na makakapagpasaya sa'yo, kasi baka ano na lang ang sabihin nila. At kung iisipin mo, yung mga taong yun na binavalue mo ang opinion is not even contributing a single ounce of happiness in your life. Correct. Parang the exchange is so stupid. Hindi mo gagawin yung bagay na gusto mo kapalit ng opinion ng mga ibang tao na hindi mo naman binavalue. Correct. So, it looks stupid, it sounds stupid in this perspective, pero most of us are like that. Naging ganun din ako. So, if there's something that I want to leave everybody is learn the art of not giving a fuck. Yun, ang ganda nun. Yeah. Boss, ano nakuha mo rito? Napakalupit nun. Napakalupit nung mga shinare ni Boss Darbs, no? I guess for me, pinaka-importante dito is consistency talaga. Iba talaga ang kapangyarihan ng consistency. Meron niya akong, nung nag-start niya kaming mag-content, Sob Darbs, na lagi ko sinasabi dun sa mga taong nagsisimula rin, nagpapaturo, paano maging content creator. Na-coin ko nga tong mga terms na to.
sabi ko sa kanila, tira lang ng tira, puputok din yan. Yun, no? Kasi wala, hindi mo alam eh. Sa butas. Sabi. Hindi mo alam eh. Meron kang content na baka balay mo, maraming natulungan yan. Meron kang content na biglang pwedeng mag-viral. You will never know up until you try. Yes. So, kailangan, araw-araw mo siyang subukan. Kasi yung swerte, kung yung araw-araw mo yan ginagawa, kung yung swerte na tsempohan mo, panalo ka. Yes. Pero kung hindi mo yan araw-araw ginagawa, suswertein ka sana kaso wala ka. Yes. So, yun lang. Kaya dapat, consistency in everything that you do, especially in content creation. Correct. Ako naman, pinaka nagustuhan ko sa senior ni Boss Darbs, hindi lang applicable sa content creation but sa lahat sa buhay in general, no? Wag natin isipin yung sabihin ng ibang tao. No, most of us parang we keep on pleasing people that we don't even like. 'Di ba? Or yun nga, takot na takot kang mabash, hindi mo naman kilala yung iba, wala naman silang ambag sa buhay mo, 'di ba? Bakit mo sila kailangan i-please? Bakit mo kailangan i-consider yung opinion nila? 'Di ba? Just do what you have to do, gawin mo, maging consistent ka because eventually mamumunga din yung ginagawa mo. Kagaya ni Boss Darb, sabi mo 3 years 3 years before pumotok yung ginagawa mo na monetize, 'di ba? So sa mga aspiring content creators, simulan nyo na yan. Simulan mo na. 'Di ba? Exactly. At sisimulan na rin naming tanungin si Boss Darbs ng mga tough question sa pagbabalik ng Timawa Podcast. Okay. If you want to collaborate with us promoting your brand, business, product, or service, email us at timawaph@gmail.com. We're very excited to collaborate with you. Alright, eto na tayo sa favorite na segment ng mga Timawa, ng mga sob, ang Tough Talk. Uy, Titi. So, Titi. Favorite yan. Favorite yan, Titi, no? So, meron Tough tayong Talk. tough 10 questions sa'yo, Boss Darbs. Oh. Pag hindi mo feel sagutin, ayaw mo sagutin, no comment ka, pindutin mo lang yung bell. No questions Uy, ang ganda asked. naman itong bell nyo, Yeah, boss. no? No questions asked. Next question tayo, walang judgment. Okay. Yes. No further question. Yan. Pero hanggang 3 pass ka lang. Tatlo lang yan, boss. Okay, sige. Hanggang tatlo Okay. lang. Game. Ready ka na, boss? Game. First Ready. question, Boss Pao. Yes. First question, sino ang pinaka-nonsense content creator sa Pilipinas? Talk, boss eh. Talk, boss. Pinaka-nonsense. Para sa'yo. Nonsense na content creator for me, si Tito Mars. Tito Mars. Mars. Bakit si Tito Bakit? Mars? Kasi alam naman natin na parang clout na lang talaga yun eh. Parang meron kasing ibang content creator though kalokohan. Meron ka pa rin kahit papanong napupulot eh. Na value. Pero Correct. yun parang for clout na lang talaga eh. Sobrang Wala opposite. talagang value. Sobrang opposite na siya ng ng values ko when it comes to content creation. Okay. Yeah. Yung Tito Alright. Mars, baka naman gusto mong umattend ng content creation Yun. mastery bootcamp. Yeah. Baka sakaling Willing ako. mai-tweak. Makatulong. Yeah. Yes. Sige, next question, Boss Darbs. Sino ang pinaka-overrated na content creator para sa'yo? Ibig sabihin, parang ang dami niya subscriber, parang pangit naman ng mga content. Sa Or taste, hindi mo type. Sa taste mo. Or hindi mo type, hindi pasok sa taste mo yung content niya, pero ang dami niyang subscribers. Si Donalyn Bartolome. Yan. Hindi ko masyadong type ng Oh. content. Donalyn. Okay. Pero hindi ibig sabihin na hindi ko siya gusto Yeah. as tao. Pero yung content niya lang siguro. Siguro I think the content needs to evolve. Yeah. Parang ganun. Or hindi ko yung market niya. Or hindi ako talaga ang market niya. Tama. Correct. Possible eh, no? Opinion lang. Tama. Diba? Oh, gusto ko mga bagsakan ni Boss Darbs ha, talaga. Sumasagot. Yun Yan ang ang gusto ko. Sagutan sa top question. Bakit may iba bang nagpapas? Na meron. Meron eh. Oh, Nagpapas dapat pala nagdodel ako. Wala na. Wala na. Oh. Di, palaban yan. Palaban. Real Game. talk Darbs yan eh. Real talk nga eh. Okay, next. Sino ang pinakaayaw mong nakakolab na content creator? Wala pa akong masyadong nakukulab. Ganito kasi yan. Wala akong sagot dyan. Okay. Kasi bago ako makipag-collab, sobrang dami kong chine-check muna na details bago ko makipag-collab sa tao na yun. So, ibig sabihin, na-CI ko na siya. Okay. So far, nobody disappointed me. Kasi, mataas yung standard ko bago makipag-collab. Yeah. Yan. Ngayon pa lang. Ngayon ka pa lang Siguro ulit sa Oo, ngayon, Timawa pa dyan. Oy! Boss, wag. Boss. Hindi pa kami sumisikat. Malabos na, boss. Wag boss. Boss. Okay, game. Next question. Worst content creation advice na narinig mo?
Worst content creation advice na narinig ko. Kanino nang galing? Hindi ko na maalala, boss. Sige, ano na lang yung advice? Parang fake it till you make it. Okay, madami nga nagsasabi niyan. Pangit yung fake it till you make it, boss. Make it so you don't have to fake it. Nice. And most of the time, yun nga yung struggle mo, yung beauty ng content mo eh. Kasi people want... Pansin nyo ba ngayon, may mga iba nagsasabi hindi na sila nanonood ng mga vloggers kasi puro flex na lang. Yeah. Di ba? Mas maganda pa rin yung from the trenches ka. Kabilong mo sila. Parang ganon. Timawa ka lang din, no? Timawa lang. Sige. Nice. Lang. Next question. Sino ang kino-consider mong pinakamalaking rival mo sa Pilipinas? Si Kong TV joke. No, pwede. Kong TV, rival ka. Pwede. Ano yun? Idol ko yun, boss. Idol yan. Idol ko yun eh. Sige, rival. Rival, sino ba? Wala naman ako. Sino bang rival ko? Boss, wala akong maisip, boss. Parang wala kang kapareho ng content na bagsakan. Wala eh. Wala eh. Ako ginagaya eh. Maraming gumagaya pero wala akong ginagaya. Yeah, ako agree. Wala akong nakikitang kalebel ng Real Talk Darbs. Sige. Next question. Pipili ka lang, boss, isang negosyo lang pwede mong piliin. Okay? Sika, Dr. Greens, o House Creatives? Putang ina. Isa lang, boss. Pili ka isa. Isa House Creatives pa rin, boss. Okay, bakit? House Creatives, bakit? Kasi, yun eh. Parang true to the core ko yan eh. Na business eh. Yan ang hindi ko papabayaan sa lahat. Pero syempre, the reason bakit ako may Sika at Dr. Greens, dahil sa House Creatives. Dahil sa content creation prowess ko. Kaya ako may partnership na ganun sa dalawa. Yan. Next question. Ano ang advice mo sa isang 18-year-old na gustong yumaman? Mag-content creator or mag-college? Mahirap yan eh. Mahirap na tanong yan. Tough talk yan. Tough talk yan eh. boss eh. Kasi pag sasabihin, hindi mo naman alam kung gusto niya bang maging content creator. So, pag ganito na lang ang stand ko niyan. Ako, bago ko sagutin yan, importante ang education. Okay. Kasi kung wala kang education, hindi ka marunong magbasa. Hindi ka marunong mag-arithmetic. Tama. So, education ang ibig sabihin is elementary, high school. When it comes to college, if ang vocational course ang gusto ko, I mean yung course na may calling like doctor, engineers, and stuff, if that's what you really wanna do, go ahead. Pero if your parents told you to do that but it's not something that you like, or if there's something that you want to do and that's not on the courses that is offered, don't go to college. Pumunta ka sa bagay na sa tingin mo magiging masaya ka. Kasi you can always find another way to get education or bumalik ng college. Yeah. Always. Correct. But at the end of the day, you have to be true to what you want. Kasi tulad ng sinabi ko kanina, isa sa dahilan kung bakit ka magiging successful is kung alam mo yung bagay na gusto mong gawin. At hindi mo malalaman yan kung hindi mo susubukan at titikman. So kung sinabi mo, content creation, pinili mo, and you realize na hindi pala talaga content creation yung para sa'yo, at least you found out the answer. Yeah. Ang mahirap kasi guys, boys, ano naman nanonood dyan ngayon, girls, in your deathbed, ang pinaka-poisonous na tanong na masasabi mo sa sarili mo is, what if ginawa ko to? Yung what if, yung regret. Yung regret is poison. Yeah. So do not have that poison in your life and try. But again, when you do something stupid, you do it smart. Yeah. So kung make sure you find the right mentor, make sure you're surrounded by the right people, you make sure you're surrounded by the right community. Hindi pwedeng bara-bara ka. Kung babara ka lang naman, siguraduhin mo papasok ka. Ganda nun. Grabe ka, boss. Lahat ng salita mo quotable talaga, no? Contentable talaga, no? Contentable. Pang-viralan tong mga bagsakan eh. Eto na. Last question. Last question. Sino ang mas magaling na content creator? Ikaw o si Boss RDR? Content creator, ako.
Uy. Business siya. Sinasabi niya ako mentor niya sa content creation. Okay. So, content creation ako. Yeah. Pero sa business, idol ko yun. Idol natin Alright. yan. Sige. Last na, boss. Mga walang iya kayo. Ang hirap top talk nga. Boss, maraming salamat. Game na game ka. Wala kang inatrasan. Siyempre, hindi tayo magbibel. Yeah. Magbibel lang ako pag magla-live selling ako ng Dr. Greens. Ayun, no? Dr. Greens, guys. Number one yan. Sige, ito, Okay, boss. Chain of question. Last namin, iniwan sa yung tanong ang previous guest namin. Boss Josh Mojica, shout out sa'yo. Shout out. Ang iniwan niyang tanong sa'yo ay sino yung isang mentor na masasabi mo talagang siya yung bumago ng buhay mo? Coach Ras. Coach Ras, boss. Transformational Coach Ras. Bakit? Transformational Coach Ras. Kasi dito na maglulup yung sinabi ko na isa sa pinaka-importante mong matututunan is self-awareness. You have to be aware of the things that you're good at and you're not good at. Pero, hindi natatapos dun eh. Okay. Hindi lang dapat hanggang awareness ka lang. Hindi pwedeng alam mo lang. Dapat may ginagawa ka sa bagay na alam mo. And that is where personal mastery happens. Personal mastery, ang tumuro sa akin nun, si Coach Ras. So, yung mga bagay na alam ko, na-execute ko, hindi ko lang alam. Kasi sa Pilipinas, maraming may alam, boss. Yeah. Konti lang yung gumagawa sa bagay na alam nila. So, that's something na I want everybody to understand. Two things important in life, self-awareness and personal mastery. Nice. Napakaganda Boss, nun. napakalaupit mo. Maraming salamat. Thank you so much, Pasensya mo na ang aming small token of appreciation, Yan, boss. Maraming salamat, boss. Ano yung mga gusto mong i-plug, i-promote? Promote Dr. natin Green, lahat yan, Sika, boss. lahat. Guys, Congratulations. sa lahat ng mga nanonood ngayon, kung gusto mong magkaroon ng glowing skin tulad ng glow ng skin ni Kuya Tars, Iyan, no? yun na mapapansin? Naman. Grabe naman. Glass skin. Glass skin, guys, Sika lang ang sikreto dyan. Sika, number Glow, one. nakaka-glow ng skin, Mhm. nakaka-weight management. Kaya medyo, tayo ngayon, hindi Yeah. na tayo struggle sa pag-lose ng weight because of Sika 20-in-1. 20 ingredients para siya yung kasama mo sa pagiging bagong ikaw. Dr. Green's Crunchy Veggie Crisp. Yan, ito yung vegetable chips na 100% real vegetables, 100% organic. Sobrang sarap ng taste. Hindi mo nararamdaman na kumakain ka ng gulay, pero healthy. So we're basically getting both of best world. Yeah. And Dr. Greens is very affordable. Pwede mo nang kunin yan sa Lazada, TikTok Shop, at Shopee. Yeah. And of course, Facebook. Yes. Grabe, no? So, sa mga Sob na, of course, gusto man na mag-giveaway natin, malay nyo, magpa-giveaway si Sob Real Talk Darts ng Dr. Greens dyan, di ba? Oo naman, comment down there kung gusto mo. Comment down kung ano yung biggest learning mo sa episode na to. Pipili tayo ng isang winner, papadalhan natin ng Dr. Green's Crunchy Veggie Chips. Yun! Boss, papadalhan natin yan, boss. Pero, ano kailangan? carrots lang ang Carrots lang. Carrots lang, no? So, ang kailangan nyo lang gawin, guys, mag-comment kayo, i-post nyo to, at i-share nyo sa Facebook, and use the hashtag RealTalk. Yun. Real Talk hashtag. Comment mo lang, hashtag Real Talk. Yeah, boss, maraming salamat. Boss, we love thank you, you, boss. Napakalupit mo. Pasalamat sa'yo. Uy, napabel pa. Maraming salamat sa lahat ng mga na-invite, Timawa Podcast. Maraming salamat, Coach Pao, Coach Leo. Sa lahat ng mga nanonood, do not forget to like, share, and subscribe sa page ng Timawa Podcast. Sobrang dami yung matututunan, hindi lang ako, pero sa mga future speakers nila. Yeah. Maraming salamat sa inyo. Real Talk Darbs out. Yalla, bye. Thank you very much. Sa mga Sob, kita-kita ulit tayo sa next episode ng Timawa Podcast.